Benedict, may impormasyon ba ang PHIVOX kung matagal na ang naturang fault line na nagdulot ng malakas na lindol noong Martes ng gabi? Magandang tanghali, Rose. Ayon kay PHIVOX Director na si Dr. Teresito Bacolcol, mula nga noong 1600 ay wala naman nila silang ulat na nagkaroon ng big event itong Bogo Bay Fault Line bago nga ang nangyaring pagyanig nito ngang Martes ng gabi. Kahapon, inumpisahan na ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOX ang pag-trace sa Bogo Bay Fault Line na nagdulot ng malakas na lindol noong Martes ng gabi. Ayon kay Dr. Bacolcol, nasa 1.5 kilometers na ang nakita gamit ang drone survey ng mga eksperto mula sa karugtong ng Bogo Fault Line na nasa ilalim ng dagat. And right now, fieldwork pa rin sila and they're trying to measure the exact trace of the fault, which is again, tinatawag nating Bogo Bay Fault. Ayon pa kay Bacolcol, dahil sa ang lupa sa lalawigan ng Cebu ay gawa sa limestone, may ilan sa fault line ang napagkakamalang sinkhole. Yung Cebu kasi is mostly made up of limestones, and kapag limestones, madaling ma-dissolve sa ulan yung kanyang trace. So yung mga fault signatures natin, fault markers, pwedeng mapagkamalan natin na sinkholes or caverns or caves. So that's the reason why hindi natin ito nakita dati, but again, a major part of the fault is nasa dagat. Batay naman sa tala ng PHIVOX, as of 8 AM kanina ay umabot na sa 5,092 aftershock ang naitatala mula nang tumama ang magnitude 6.9 na lindol. At may lakas naman ito na nasa magnitude 1.0 hanggang sa magnitude 5.1. Nilinaw din ng PHIVOX na ang nangyaring magnitude 6.9 na lindol sa Bogo ay walang kaugnayan sa phreatomagmatic eruption ng Taal Volcano noon namang Miyerkules ng madaling araw. Samantala, inihayag naman ng Department of Social Welfare and Development, inihayag ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na makikipagtulungan sila sa PNP Criminal Investigation and Detection Group para malaman ang intensyon ng isang babae na nahuling nagbebenta ng relief items. Kinukundina rin ng DSWD ang insidente, lalo na't ginagamit ng suspect ang logo ng DSWD. Yes, yung pong paggamit ng official logo ng DSWD at pagkopya po ng aming pong non-food items. Yun po talaga yung aming pong sinasabi nga na maaring maging basis nung pag-complain. Ayon pa sa tagapagsalita ng DSWD, patuloy ang ginagawang pagbibigay ng ayuda sa mga naapektuhan ng magnitude 6.9 na lindol at ng pananalasa ng bagyong Opong sa Masbate. Rose, kanina sinabi rin ni Dr. Bacolcol na inaasahan na sa susunod na taon ay magkakaroon uli ng panibagong pag-aaral ang mga otoridad kasama ang JICA patungkol naman sa magiging posibleng epekto nito ngang pinangangambahan na pagtama ng The Big One o yung paggalaw nitong West Valley Fault na maaari mag-generate ng magnitude 7.2 na lindol. At yan muna ang ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Rose. Benedict, ano ba ang kahalagahan na makapagsagawa ng masusing pag-aaral ng PHIVOX dun sa natuklasan na Bogo Bay Fault Line, at ilang linggo pa mararanasan ang mga pagyanig sa Bogo City kasunod ng 6.9 magnitude na lindol? Yes, Rose, tama ka dyan. Napakahalaga na mapag-aralan itong Bogo Bay Fault Line dahil nga sa lakas nito na ayon nga dito sa datos ng PHIVOX ay umabot sa magnitude 6.9. At dahil naman dito sa mga aftershock ay unti-unti naman umano itong mawawala, Rose, ayon nga dito kay PHIVOX Director Bacolcol. Alright, maraming salamat Benedict Samson, nag-ulat ng live mula sa Quezon City.